Marami sa atin ang nangangarap maging isang YouTuber, pero mahirap magsimula. Kaya minsan may mga nag-aalok ng shortcut, gaya ng sub for sub, paangat program, fake engagement, at spam comments. Pero ang tanong, nakakatulong nga ba ang mga ito? O baka naman tayo mismo ang nagpapabagal ng paglaki ng ating channel? Sa video nga na to, pag-uusapan natin ang magandang side at madalas na hindi sinasabi na masamang epekto ng fake engagement sa mga baguhan sa YouTube para hindi na masayang ang months or years na effort. Alam mo ba na may mga YouTuber na nakakaabot ng 4,000 watch hours at 1,000 subs pero hindi pa rin na monetize? Kung gusto mong maiwasan ang kaparehong trap, tapusin mo tong video. Howdy mga kabady, welcome to my channel, Tricks Body PH here. So ano nga ba yung fake engagement? Ang fake engagement, ito yung mga paraan para artificial na mapataas ang numbers ng channel mo. Kasama dito yung mga sub for sub, paangat program o dikitan, yung mga spam comments gaya ng balik kita, balik ako, yung mga done, let's grow. So isa yun sa mga fake engagement guys. And then yung mga pagbili ng views, ng pagbili ng subscribers, likes, engagement pods o GC na puro panoorin mo yung video ko, papanoorin ko yung sayo. Sa madaling salita, hindi galing sa totoong interest ng viewer yung interaction. Peke lang. Okay, para maging fair tayo, hindi lahat ng epekto nito ay negative. Ito yung magandang side kaya maraming baguhan ang nahuhumaling dito. Una na dito is yung psychological boost. Alam naman natin na masarap sa pakiramdam na tumataas ang subscribers. Nakakadagdag ng confidence, parang may progress. Second is initial traction feeling. Kapag nakakakuha ka ng plus 20 or plus 50 subs sa isang araw, naiisip mo, uy, gumagana yung strategy ko kahit hindi naman talaga. Next is community feels. Sa mga paangat program o dikitan, nakakahanap ka ng kapwa baguhan, may nakakausap ka, may support system. At hindi ko sinasabing hindi ito totoo. Nakakaboost nga talaga ng motivation. But doon napapasok yung reality. Ito naman yung masamang epekto ng fake engagement. First, low retention equals to bagsak ang algorithm. Kapag sub for sub ang subscriber mo, automatic yan, hindi ka naman nila papanoorin. Kapag may 1,000 subs ka, kung 10 views lang per video mo, iisipin ni YouTube, ay hindi relevant yan. Hindi valuable ang mga content yan. Low retention plus low click-through rate equals to YouTube will not push your video. Second is dead subscribers. Ang mahalaga kay YouTube ay hindi gaano karami, kundi gaano ka-active. Ang sub for sub subscribers, 90% niyan ay hindi active. Hindi interested sa mga content mo, hindi yan magbabawas ng oras nila para sa mga content mo. Kaya nagmumukhang dead channel. Yung pangatlo natin is fake engagement equals to violation sa YouTube policy. Yes, malinaw sa YouTube yan. Bawal ang artificial engagement. Mga pa subs, likes, watch time o views. Kasama na dito ang sub for sub at watch time trades. Hindi man madetect agad ni YouTube yan, pero once na mag-review sila, ito yung mga pwedeng mangyari sa'yo. Hindi ka pwedeng ma-monetize. I-reset ang watch time mo, ang watch hours, i-remove ang subscribers, at ang worst case pa dito, masosuspende yung channel mo. Yung pang-apat natin is na-overwrite ang tunay na performance ng video mo. Imagine, gumawa ka ng magandang video, pero dahil 90% ng subs mo hindi nanonood, ang impression to click ratio mo bagsak. Kaya kahit may potential ang video mo, hindi siya maire-recommend. Number 5, nawawala ang sense of improvement. Kapag sanay ka sa fake engagement, nawawala yung mindset mo na paano ko mapapaganda yung content ko. Napapalitan ng sino kaya yung may sub for sub ko? Mas lalo kang bumabagal mag-improve bilang isang content creator. And then number 6 natin is waste of time. Imagine spending hours sa dikitan, paangat GC, 1 by 1 subs, commenting, pero walang ROI. Hindi ka nag-e-edit ng mas maayos na video. Hindi ka nagre-research ng bagong topic. Hindi ka nag-e-experiment sa mga thumbnails mo, sa title mo.
literal na nasasayang ang oras mo. Eto guys, may ibibigay ako sa inyong example, may kukwento ako sa inyo. May isang YouTuber ako na nakausap dati. Meron na siyang 2,500 subscribers. Pero kada upload niya, 20 views lang. Napakababa. Nakapasok naman siya sa review for monetization and guess what? Rejected. Ano yung reason? Invalid engagement. Kaya kinailangan niya tanggalin yung halos 1,900 subs para bumalik sa natural growth. Ang sakit, di ba? Pero nung ginawa niya yun, biglang tumaas ang views niya. Kasi nga, naging organic na yung audience. Ano naman yung mga dapat gawin ng mga baguhan dito sa YouTube? Number 1, focus on valuable content, not subscribers. Numbers don't matter kung walang value. Second is improve your watch time. Mas pipiliin ni YouTube ang video na 40% retention kaysa sa video na may 1,000 fake subs. Number 3, create searchable content. Gumawa ka ng mga tutorials, how-to videos, tips, guides. So yun yung mga best para sa mga baguhan. Number 4, thumbnail plus title optimization. Kahit simpleng improvement sa thumbnail, pwedeng madoble yung views mo. Number 5, collaborations instead of sub for sub. Mas maganda yung real community instead of fake engagement. So kung baguhan ka pa lang kay YouTube, ito yung mga dapat mong tandaan. Hindi shortcut ang kailangan mo. Strategy ang kailangan mo. Kung gusto mong tumagal dito sa YouTube, mas mahalaga ang tunay na viewers, hindi yung numbers. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng mga content, like mo tong video, subscribe and click the notification for more video like this. Promise, organic ang balik nito sa channel mo. See you on the next video. Pero bago tayo matapos, gusto ko muna i-promote yung ating Facebook page at yung ating TikTok account. So kung may mga katanungan kayo at di nyo ako ma-message dito or gusto nyo akong i-message directly, pwede kayong pumunta sa ating Facebook page at ating TikTok account. Okay, so see you on the next video guys. Kung gusto nyo pang malaman kung paano ma-monetize, i-click nyo yung video na lalabas pagkatapos nito. So muli, ito po si Tricks Body PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.